Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng CIA agent na tumakas matapos itong akusahang isang espiya ng Russia. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2010 na pinamagatang Salt. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang bilangguan sa North Korea, si Evelyn Salt ay kasalukuyang tino-torture ng mga sundalo dahil pinaghihinalaan siyang espiya ng Amerika, pero mariin niya itong itinatanggi. Makalipas ang ilang araw nakalaya din ito matapos ayusin ng CIA ang pakikipagpalitan ng mga bilanggo. Ipinagtaka ni Salt na nakalaya ito samantalang may patakaran ng ahensya, dahil pala sa pagpursigi ng boyfriend niya na nagprotesta sa Senado, bago pa maisa publiko ang pagkatao niya tinulungan na itong makalabas kahit malaki ang kapalit. Makalipas ang 2 taon, kasal na si Salt at kasalukuyang nagtatrabaho ulit sa CIA bilang agent sa ilalim ng pamumuno ni Ted Winter na kanya ding kaibigan. Araw din ngayon ang anibersaryo ng kasal ni Salt kaya ayaw siyang bigyan ng maraming trabaho ni Ted. Ngunit nang pauwi na sana sila hinabol ang mga ito ng isang agent dahil may nagpuntang Russian defector sa kanilang opisina, walang nagawa ang dalawa kundi harapin muna ito saglit. Pagdating doon naabutan nila si Daryl, isang counterintelligence officer para mag-obserba sa interogasyon na gagawin ni Salt sa defector. Nang magsimula na ang pagtatanong, tila kilala ang agent ng Russia na nagngangalang Oleg Orlov. Inalam din ng mga officer sa labas ang pagkatao ni Orlov ngunit wala silang makuhang ibang detalye na may kinalaman sa Russian government. Marami pa itong paligoy-ligoy kaya hinikayat na siya ni Salt na dumiretso na sa pakay niya at nagmamadali ito. Kinuwento ni Orlov ang programang KA-12 patungkol sa mga batang sinanay ng Soviet para gawing pamalit sa mga Amerikano upang madaling maisigawa ang mga plano ng grupo na makapasok sa gobyerno ng United States. Ang batang nagngangalang Chenkov ay nagmatch sa pamilyang Amerikano na namatay sa aksidente. Siya ang ipinalit at pinadala sa Amerika bilang espiya, na nag-aantay umatake sa tinatawag na Day X at nalalapit na ang araw na isasagawa nito ang misyon. Sa araw din ng pagbisita ng Russian President sa burol ng Vice-Presidente ng United States ay papatayin nito ang Presidente ng Russia. Pero sa lahat ng sinabi ng defector hindi naniniwala si Salt. Subalit bago ito umalis sinabi ni Orlov na ang pangalan ng Russian spy ay Evelyn Salt. Nagulat siya sa narinig dahil pangalan niya ang sinabi nito maging ang iba pang mga agent sa labas, at ayon din sa nakuha nilang data totoo ang sinasabi ng defector. Paglabas ni Salt pinaghinalaan na ito ni Daryl at pinigilan siyang lumabas na gusto lang naman sana niyang tawagan ng asawa, pinayagan din siya ng agent pero binantayan siya nitong ngunit hindi niya makontak ang asawa. May sinabi pa ang Russian defector kaya pinalabas na ito ni Ted sa ibang mga agent, habang gusto naman ni Daryl na dalhin si Salt sa ibang lugar, pero hindi pumayag si Ted dahil kilala niya ito, pinabalik niya na lang ang agent sa interrogation room at kinausap si Daryl. Samantala tumakas si Orlov sa mga agent na nagbabantay sa kanya kaya naalarma ang lahat. Habang naroon pa din si Salt mag-isa sa interrogation room na hindi pa din makontak ang asawa, nagpaalam na ito sandali na magbanyo. Nang tinatrack ng lahat ang kinaroroonan ni Orlov, nalaman nilang hindi pala ito basta-bastang Russian lang, ipinakalat ni Ted ang litrato nito sa lahat ng sakayan upang magbigay babala. Nakita din nilang tumakas si Salt mula sa interrogation room, pinahanap ito ni Daryl at nang matunto nila ang lokasyon nito pinasarado niya ang mga pinto, upang makulong siya doon at nagtawag ng tactical team para sa paghuli sa agent. Agaran ding tinakpan lahat ni Salt ang mga CCTV camera at gumawa ng improvised na pampasabog. Tinawagan siya ni Ted upang tumigil pero ang gusto lang naman ni Salt malaman ang kalagayan ng asawa niya, binalaan na lang ito ng kaibigan na may paparating na tactical team. Pagdating ng tactical team balak pahagisan ni Daryl ng gas ang loob, nang buksan nila ang pintuan nagpasabog si Salt gamit ang improvised na ginawa niyang armas kaya nagawa niyang makatakas sa pagdaan sa bintana. Nakita na lang nila ito sa CCTV pero hindi na nila alam kung saan siya nagtungo. Sumakay ng taxi si Salt habang sinusubukan pa ding tawagan ang asawa. Agaran siyang umuwi sa apartment nila para hanapin ang asawa pero aso lang ang sumalubong sa kanya. Napansin na lang nitong may dumukot pala sa asawa na hindi pa niya alam kung sino ang may gawa.
Habang sa labas dumating na din ang mga CIA agents, agarang naghanda si Salt para sa pagtakas at dinala ang mga spider na alaga ng asawa. Nang pasukin na ng CIA ang unit wala na silang naabutan sa loob, hinala ni Daryl dumaan ito sa bintana pero hindi niya ito makita matapos makapagtago si Salt. Pag-alis ng agent dahan-dahan itong tumawid sa kabila kung saan may batang nagbukas sa kanya ng bintana. Pinaalaga niya na din muna ang alagang aso sa bata. Naalala niya na lang ang nakaraan kung paano sila nagkakilala ng asawa na isang arachnologist na nag-aaral ng mga spider, pero sinadya talagang mapalapit ito sa kanya para makapasok sa North Korea kung saan malapit itong nagtatrabaho. Paglabas niya nakita ito ni Ted at sinundan siya, tumakbo na si Salt upang makatakas pero hinabol siya ng mga agent, nakita din ito ni Daryl kaya napalibutan nila si Salt. Nagpaliwanag siya na hahanapin lang ang asawa at sinabing may nag-set up sa kanya para madiin. Pinigilan naman ni Ted ang mga kasamahang agent na magpaputok matapos itong pilit na pinapasuko. Nang may dumaang truck sa ilalim tumalon si Salt sa ibabaw nito upang makatakas. Ngunit hinabol pa din ito ng mga pulis at CIA agent kaya lumipat siya sa ibang sasakyan. Nang makita siya ni Daryl na nasa ibabaw ng tulay balak sana siyang barilin ng agent pero nagawang makatakas ni Salt. Ganun pa man, patuloy pa din itong hinabol kahit sa kalagitnaan ng traffic hanggang sa makakuha siya ng motor. Ito ang ginamit niya sa pagtakas matapos maipit sa trapiko ang mga CIA. Nang gabing yun patungo na si Salt sa New York kung saan dumating na doon ang Russian President para sa burol, naalala niya ulit ang nakaraan na sa kabila ng nalaman ni Mike na isa siyang CIA agent gusto pa din siyang pakasalan ng boyfriend. Pagdating sa New York nag-check-in ito sa isang hotel at doon niya pinaghandaan ang lahat ng gagawin niya, maging ang tunnel na nasa ilalim ng simbahan kung saan ibuburol ang vice-presidente. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng simbahan pero nagtungo pa din si Salt doon upang makita ang pagdating ng Russian President. Naroon din ang mga CIA agent na nagbabantay kung sakaling may gumawa ng hindi maganda. May tunnel na papasok sa ilalim ng simbahan na karugtong ng riles. Sumakay ng train si Salt at gumawa ng gulo upang mapababa sa nasabing pasukan. Nagsimula na ding magsalita ang US President na susundan naman mamaya ng Russian. Pinasok ni Salt ang tunnel at pinabagsak ang mga bantay na mga Secret Service ng presidente. Nang malaman ni Daryl na hindi na sumasagot ang ibang unit naghinala na itong may nangyayari sa ilalim kaya agara na itong nagtungo doon, kasalukuyan na ring nagsasalita ang presidente ng Russia sa burol. Nang mapasok ni Salt ang ilalim pinasabog niya ang sahig ng simbahan dahilan nang mahulog ang presidente sa harapan niya. Nakarinig na lang ng mga putok ng baril si Daryl at nang puntahan niya na abutan nito doon na patay na ang Russian President, naroon din si Salt sa malapit na agaran niyang pinasuko at hindi na rin ito lumaban. Matapos niya itong mahuli inilipat sa pulisya ang paghawak sa sospek dahil jurisdiction ng NYPD ang New York. Inalam ni Ted kung bakit niya iyon nagawa, hindi na nagsalita si Salt habang dinala na din ng mga pulis. Nakumpirma ding patay na ang Russian President bago pa umabot sa ospital, ngunit palaisipan kay Daryl ang hindi paglaban ni Salt sa kanya nang may pagkakataon naman ito. Samantala habang isinama na ng mga pulis si Salt, naalala niya ulit ang nakaraan na binago lang pala ang mukha niya noon bilang kapalit ng totoong Evelyn Salt, pagkatapos nanlaban siya sa mga pulis na nagdala sa kanya sa paghulog ng sasakyan sa tulay at agarang tumakas. Bata pa lang sila si Orlov ang nagsanay sa kanya bilang isang Russian spy na layong pumasok sa CIA at maghintay na lang sa tamang panahon ng pag-atake. Matapos maisagawa ang planong sirain ang Amerika sa ibang bansa, pinuntahan ni Salt si Orlov na nag-aantay na sa pagbabalik niya. Dinala siya nito sa isang lumang barge kung saan doon isinasagawa ang mga plano ng grupo. Nakita niya din doon ang asawa na hawak pala ni Orlov subalit pinatay ito sa harapan niya upang malaman kung nasa panig pa din nila ito. Walang pinakitang reaksyon si Salt sa pagkamatay ni Mike kaya nakuha niya ang tiwala ni Orlov bilang kakampi pa din nila kabilang ang mga kasamahan niya noon sa Soviet. Sa isang silid sinabi kay Salt na makipagkita siya sa isang agent na nakasuot ng NATO uniform upang isagawa ang susunod nilang mga plano. Hindi natapat si Salt sa kanya matapos nitong patayin ang asawa kaya pinatay niya din ito bilang ganti. Pagkatapos pinasabog niya ang lugar at pinatay din lahat ng mga kasamahan, pero bago lumabas si Salt nakita niya ang napatay na asawa, naalala niya na lang yung panahong ikinasal sila at agara nang umalis.
Matapos ang nangyari nakipagkita ito sa sinasabing opisyal ng NATO, nagulat na lang siya nang maalala na kababata niya pala ito noon sa Soviet training camp na isa na ngayong NATO representative sa White House, at silang dalawa ang gagawa sa huling plano na patayin ang presidente ng United States. Pagdating sa White House mabilis na nakapasok ang dalawa dahil matagal nang napagplanuhan ang lahat. Hindi nakilala si Salt bilang nakabalat kayo ito sa katauhan ng NATO. Sinabi rin sa kanya ng kaibigan na hindi lang daw sila ang naroon dahil mayroon pang ibang katulad nila sa loob. Kasalukuyan namang nakikipagpulong si Ted sa presidente, patungkol sa nangyaring pagpatay sa Russian president na hinala nilang plano ng Soviet ng isang pag-atake sa US at sa mga kakampi nito. Nang papasok na sila ng elevator, ang papel pala ng kaibigan ni Salt ay pasabogan ang sarili upang mapatay ang presidente pero nabigo ito sa plano. Nakaligtas din si Salt at agarang kumuha ng susi para magkaroon ng mga access sa White House. Napansin pala ni Ted doon si Salt na isa sa nakasuot ng NATO uniform kaya nalaman na ng buong security, pero tinanggal ni Salt ang pagbabalat kayo niya upang hindi makilala agad. Nakaalerto na ang lahat at agarang dinala ang presidente sa elevator patungong bunker para sa kanyang kaligtasan. Hindi na umabot si Salt kaya bumaba na lang ito upang habulin sila. Nang marating na nila ang bunker mayroon itong bolt bilang safety pero bago pa ito nagsara nagawang makapasok ni Salt sa loob. Pagdating sa loob ng control room nalaman ng presidente na naghahanda na ang Russia ng mga missile para sa pag-atake, kaya dahil doon napilitan ng US President na mag-activate din ng kanilang nuclear missile bilang paghahanda kung sakaling atakihin sila. Agarang sinagawa ng mga matataas na opisyal ang pag-a-activate ng launcher habang sa labas sinisira naman ni Salt ang pintuan. Nalaman ng security na may nag-malfunction kaya nagpadala ito ng mga Secret Service at sinilyuhan ang mga pintuan ng silid. Nang makita ni Salt ang security isa-isa niyang pinabagsak lahat habang activated na din ang nuclear ng United States. Wala na ring sumasagot sa mga pinadala nilang officer at nakita na lang sa CCTV na napatay na ang mga ito. Agarang kumuha ng armas ang natitirang Secret Service bilang paghahanda, gusto namang humingi ni Ted ng baril pero tinanggihan siya nito dahil hindi siya authorized, kaya inagaw niya na lang sa officer at ang kasunod ay pinatay niya lahat ng mga opisyal sa loob maliban sa presidente. Nagulat ang presidente sa ginawa niya at inalam kung sino siya. Sinabi ni Ted ang pangalan niya sa Russian bilang isa din pala itong Russian spy na ang layunin ay ang pag-atake gamit ang nuclear missile ng Amerika upang magsimula ng digmaan na ikakabagsak ng bansa. Ayaw sumunod ng presidente sa pinapagawa ni Ted, kaya naabutan na lang ito ni Salt na pinatay ang presidente na ipinagtataka niya. Habang naghahanda si Ted sa pag-atake kinausap ito ni Salt gamit ang intercom ng silid. Ikinagulat niyang malaman na alam pala ni Ted ang pagkatao niya sa simula pa lang. Hindi siya kilala ni Salt bilang kagaya niya. Nalaman ni Salt na mas may nauna pa pala sa kanila na hindi lang masabi noon ni Ted. Ito daw ang pangalawang plano ng grupo nila ang pag-atake sa mga Muslim country upang magdusa ang Amerika. Hiniling ni Salt na sumali sa kanya sa gagawin bilang napatunayan niya naman na pareho lang sila ng layunin. Pumayag sana si Ted ngunit bago pa niya mabuksan ang pintuan na panood nito sa balita na buhay pa pala ang Russian president na ikinagulat na lang niya matapos pekein ni Salt ang pagpatay sa presidente. Napagtanto niyang hindi na nila kasama si Salt sa layunin magmula noon sa North Korea matapos itong ma-inlove kay Mike na hindi niya dapat ginawa. Inamin ni Ted na siya ang nagsabi kay Orlov na dukutin ang asawa niya kaya ito napatay na ikinagalit ni Salt ngunit bulletproof ang salamin. Nang itutuloy na ni Ted ang pagpapalipad sa mga missile, nakita ni Salt sa kabilang pintuan na pwede niyang buksan, sinira niya ito hanggang sa mabutas ang pader pero nakaabang na pala si Ted sa kanya mula sa loob. Pagpasok niya ng pinto nagkaharap ang dalawa sa pagpalitan ng putok ng baril hanggang maubusan ng bala, sinira din ng SWAT ang pintuan ng bolt at nagawang makapasok. Patuloy namang naglaban ang dalawa sa loob ngunit napabagsak si Salt. Nang ituloy na ni Ted ang pagpapalipad ng missile pilit itong pinigilan ni Salt hanggang sa dumating na ang mga SWAT, hinabol niya pa ding mapahinto ang mga missile kaya nabaril ito pero matagumpay niyang napigilan ang tangkang pag-atake. Pagkatapos hinuli na si Salt habang nagpakilala namang CIA si Ted upang makaligtas. Sa labas nalaman ni Daryl sa kasamahan na natagpo ang patay si Orlov kasama ang iba pa, ngunit hindi pa nila alam kung sinong may kagagawan. Nang dadalhin na ng mga pulis si Salt, plano ni Ted na patayin siya doon bago pa malaman ang pagkatao niya,
pero bago niya pa nagawa naunahan siyang mapatay ni Salt sa pagbigti sa kanya. Dahil masyado na itong mapanganib, isinakay na siya sa helicopter upang hindi makatakas ulit kasama si Daryl na maghahatid sa kanya sa FBI. Habang nasa ere inalam ni Daryl kung bakit niya nagawang patayin ang kaibigan, sumagot si Salt na pag hindi niya gagawin iba ang gagawa. Nagalit ang agent sa kanya, kaya sinabi na ni Salt ang totoong pagkatao ni Ted, pero ayaw maniwala ng agent, inamin na niyang marami pang katulad nila ang nakakalat at siya lang ang may kakayahang makapigil. Walang tiwala si Daryl sa kanya, pero pinaalala ni Salt ang nangyari noon sa tunnel na kayang-kaya niya itong patayin pero hindi niya ginawa. Nakatanggap din ng mensahe ang agent na si Salt ang pumatay kay Orlov at sa mga kasamahan nito. Doon na naniwala si Daryl na mapagkakatiwalaan niya si Salt kaya palihim niya itong pinakawalan at nagpanggap na tinakasan sila sa pagtalon sa helicopter. Sa huli, ibinalita ng bagong presidente ng United States na patay na si Evelyn Salt matapos itong palabasing napatay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!